Magandang umaga sa inyong lahat. Tanghali, hapon man o gabi, si Brother Joe ulit ito. Mapupunan nyo na ang tema ng aking klase ng pangangaral ay hindi tulad ng classical na ginagawa ng iba, na binebreak ko lang yung mga tradition na gano'n, na ang mga nakabihis, like nakabarong Tagalog lang ba at mga naka-necktie tsaka Amerikana lang ba may karapatang mangaral. Paano na lamang ho yung kung babalikan natin ang pangangaral ng Panginoon Jesucristo, si John the Baptist na nangangaral, ang suot na lang yung balat ng mga animals. So walang haircut, walang sombrero, walang gupit-gupit, madungis. So lagi natin tatandaan na sinasabi ng Biblia na sa Romans chapter 2 verse 11, for there is no partiality with God. Ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. Kung meron man kayo marinig ng mga putok, ay yun ay mga taong nagpapaputok agad kahit hindi ba 4th of July dito sa Amerika. Malapit na po kasi yung independence ng Amerika. So nice ko lang ganun ang aking ipahayag sa inyo, na makita nyo ko na nangangaral na minsan ay nagbibihis ako na kapag feel ko sa sarili ko na magbihis ako ng formal o yung tawag sa atin ay naka-decente. Inuulit ko, maraming mga nangangaral na mga fake, naka-decente. Akala mo siya yung CEO at may-ari ng bangko o may-ari ng malaking kumpanya. Ako hindi ako ganoon. So kung makikita nyo lang ako nakaganito, makikita nyo na ako si Brother Joe. Subalit hindi naman ako nagsusuot ng mga damit na, na obscene ang mga nakasulat. At ako po ay walang tato at hindi ako kailanman nagpatato. Sapagkat yun ang aking obligasyon na dapat gawin, na maging mabuting example. Yung iba may mga tato, hindi ko inahatulan niya kahit marami king tato. Hindi yun. Hindi ko tinitignan sa isang taong nakikinig lalo ng salita ng Diyos yun. Sabi nila, it's just an art. Hindi ako nakikinig sa mga sinasabi ng ibang tao. Naku, masamang tao yan, nakulong na siguro yan. Hindi lahat ng may tattoo nakulong. Sa kanila form of art yun. O expression ng kanilang sinasaad sa damdamin nila. Meron din ako nakita, ang isang tattoo niya, ang laki ng Ephesians dito sa yung Bible verse. Wala rin akong ron. Kasi sinasabi ng iba, bibigyan kayo ng alalahanin. Oy, sabi ng Leviticus sa Deuteronomy, huwag kayo magpatato. Sa mga Hudyo yun. Sa mga Hudyo. Pero sa panahon ngayon, hindi naman inano ng mga apostol, di ba? Kung may tato ang isang tao, sapagkat uso ng mga tato ng araw din. Uso na ho yun. Nag-i-import pa nga ng mga ink. Yung mga Greeks, galing India, nung mga panahon na yun. So, pero wala nga naman binanggit na tungkol sa mga tato. So, kayo mga may tato, huwag kayong mag-alala. Lahat tayo may karapatan sa kaharian ng Diyos. Tandaan nyo yun. Lahat tayo ay minahal ng Panginoon, tinubos. Muli, ito po ang programa kung maliit lang sa YouTube na karaoke at pananampalataya, na kung i-share nyo sa iba to, marami pong salamat. At kung magsasubscribe kayo, maraming salamat din po. Meron akong mabasahin dito patungkol sa Book of John, Aklat ng Juan, Kabanata 8, talatang 23 hanggang 24. Ang salita ko talaga ay Tagalog. Ang English ko ay ESL lang, English my second language, dito sa Amerika. Pero Tagalog talaga ako. Tagalog ako. Nakakaintindi rin ako ng konting nagsasalita ng Bisaya na nararamdaman ko kung binebenta na ako. Kapampangan din, nararamdaman ko rin kung binibenta na rin ako. Yan. Yung mga ganyang Bisaya. Sa Ilocano rin, nararamdaman ko rin. Sapagkat yung aking lolo ay taga Norte, Ilocano. Sa mother side naman yung mga talagang Tagalog talaga, Metro Manila. Pero hindi ko na yung ibang background nila kung saan talaga sila. Hindi yun ang topic ko. So, John chapter 8 verse 23 hanggang 24. 23. At sa kanila'y kanyang sinabi, kayo'y mga taga-ibaba, ako'y taga-itaas, kayo'y mga taga-sanglibutang ito.
Ako'y hindi taga-sanglibutang ito. Sinasabi ko nga sa inyo na kayo'y mga mamatay sa inyong mga kasalanan, sapagkat malibang kayo magsisampalataya na ako nga ang Kristo, ay mga mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. God bless His Word. Ang kausap ng Panginoon sa Kristo rito ay mga Hudyo. Yung mga Jew na matitigas ang ulo. Basa ng Old Testament pero hindi nila binabasa, hindi nila iniunawa na yung Messiah ay darating mula sa angkan ni David. Sapagkat ang paniniwala nila sa Messiah ay lilitaw na lang na tulad ng isang mandirigma. Totoo yun. Yung sinasabi nila na yun ay ganun nga. Tulad ng aking ibinahagi nung nakaraan na si Jesucristo, ang ating Panginoon, ang kanyang dugo ay hindi nagmula kay Abraham o nagmula kay Adan. Hindi hindi. Makikita niyo sa genealogy yung mga lahi ng tao sa Book of Luke tsaka sa Matthew. Makikita niyo na wala doon ang dugo ng Panginoon. Yung dugo ni Maria, ni Virgin Mary, nandun. Tsaka yung dugo ni Jose na kanyang asawa. Si Maria kasi ay mas bata kay Jose. Si Jose ay mas matanda siya kay Maria na mga 20 taon. Ayun ang tatandaan ninyo. Isa man sa mga lipi o mga angkan ni Jose at ni Maria na nandun, dalawang genealogy ni sa Matthew tsaka sa Luke. Book of Luke. Magkaibang ng genealogy. Genealogy ni Virgin Mary yung isa, genealogy naman ni Jose yung isa. Ngunit makikita natin doon na walang genealogy ang Panginoon sa Kristo doon sa patriarch side. Pero sa matriarch side, dahil ipinanganak siya ni Maria sa pamamagitan ng miraculous birth through the Holy Spirit, ay naging isang baby boy ang Panginoon sa Bethlehem. So ang inadapt ng Panginoon na genealogy niya, genealogy as in like para ka nag-adapt ng isang bata, di ba? Pupunta ka sa adoption center, i-adapt mo. Pwede mo siyang maging anak, pero hindi mo siya biological child. So, ganun na nangyari sa Panginoon. Ipinanganak ni Virgin Mary ang Panginoon sa Kristo, pero yung mga material, yung mga laman, dugo, ay hindi talaga nagmula kay Virgin Mary. Ginawa lang na parang incubation si Virgin Mary. Yung kanyang sinapupunan. Doon lumaki ang Panginoon. Doon na-nourish ang Panginoon through the obedience of Mary, Virgin Mary. Thank God for Virgin Mary because she believed and God used her womb para maipanganak ang Panginoon doon, maisilang, lumaki doon at maisilang. Yun ang miraculous birth. Walang father sa earth. Si Jose ay hindi father ni Jesus Christ, as in biological father. Si Mary, she's not the biological mother. Tandaan niyo yun. Although she's not the biological mother, she was the one who gave birth to our Lord Jesus Christ. So, inilagay doon sa sinapupunan niya ang salita na nagkatawang tao. At the Bible says na naging ina niya, naging mother niya si Mary through miraculous birth. Pero ang sinasabi ko, yung DNA, yung mga blood o yung bloodlines ni Virgin Mary ay magmula kay Adan hanggang sa kanya. Doon na na-stop yun. At nung ipinanganak niya ang Panginoon, yung blood ni Jesus Christ ay hindi blood ni Mary o ng mga lahi ng tao magmula kay Adan. Sapagkat si Jesus Christ, ang tinatawag na second Adam, siya ang gagawa ng pagsunod sa Diyos na hindi nagawa ng first Adam na si Adan na nagkasala.
Kaya sa cross of Calvary, siya ang second Adam na sinunod niya ang will ng Diyos. At yung dugo niya na precious and holy, not came from Virgin Mary or from Adam up to Virgin Mary, ay hindi yun ang blood niya. Kasi you cannot offer our own blood, yung human blood sa Diyos, because our blood were tainted by sin. So yung blood ni Jesus Christ is precious. Kaya tinawag siyang Lamb of God. Una, si Jesus ay siya rin ang salita. John chapter 1 verse 1. Bakit kinakailangan intindihin natin ito na siya ang salita? Ang pinapangaral ko ay si Jesus na siyang salita. Hindi Jesus na rebulto, hindi Jesus na ipinoprosesyon ng mga tao, hindi Jesus na pinangangalangandakan ng ibang tao na tao lang, hindi yun ang aking Jesus na pinangangaral. Ang pinangangaral kong Jesus ay ito. Mababasa natin to sa John chapter 1 verse 1. Ito ang pasimula ng gospel patungkol sa kaligtasan. Ang sabi ng verse 1 ng chapter 1, nang pasimula siya ang verbo ay salita. At ang verbo ay sumasa Diyos. Tandaan natin, ang verbo ay hindi sumasa tao, hindi sumasa sanlibutan, hindi sumasa isang bagay, kundi sumasa Diyos. Bakit? Dahil at ang verbo ay Diyos. Dahil ang verbo, ang salita ay Diyos. Alam natin ang Diyos ay sumasa lahat, omnipresent, omnipotent, makapangyarihan, omniscient, napakatalino. Subalit dito, ang salita na sumasa Diyos ay Diyos. Ang pinapangaral kong Hesukristo ay siya ang salita. Sa pasimula pa. At ang salita na ito ay sumasa Diyos. Nandun siya sa, tulad ng Micah chapter 5 verse 2, nandun siya sa walang hanggan. Dahil ang Diyos ay walang hanggan. At ang verbo na ito ay Diyos. Tapos ang argumento. Ang verbo na siyang si Kristo ay Diyos. Tapos ang argumentong tao lang siya. O anghel lang siya. Verse 2, ito rin ng pasimulay sumasa Diyos, yung verbo. Verse 3, at ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya ng verbo. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya, ang verbo. Si Jesus Christ ang Creator. He created all things. Ang persona ng Diyos na siyang ang berbo na nagkataong tao ay manlilika. Yan din ang pangalawang punto. Ang Ephesians chapter 2 verse 10 o Efeso 2 Gs, basahin natin yon. Sa Ephesians 2:10, ang sabi rito, sapagkat tayo'y kanyang gawa at nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos nang una pang siya nating lakaran. Napakaliwanag rito na nilikha tayo kay Kristo. Tayong mga tao, lalo na ikaw ngayon na naririto, na inaakala mo na parang walang halaga ang buhay sa'yo at hindi ka napapansin ng iba. Huwag mo silang intindihin dahil napansin ka na ng Panginoon, hindi pa tayo sinisilang. Sapagkat tayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo para sa mabubuting gawa. We are created long before time para kay Jesus Christ upang ihanda ng Diyos nang una pa siya nating lakaran upang ihanda tayo sa daan na dapat nating lakaran. This is the way that we should walk. Itong ginagawa natin na to, nakikinig tayo, ang pananampalataya, ang salita ng Diyos ay hindi ito tulad ng sinasabi ng iba
na mabulaklak, pero tinik. Tinik ang dadaanan mo. Ang daan ng Panginoon ay tapat. Pag sinabing ang daan ng Panginoon ay walang balakid, ito na yung daanan mismo. Although sinabi ng Panginoon, lumakad kayo sa makitid na daanan. Sapagkat sa makitid na daanan, may mga maaapakan ka kung ano-anong mga bushes, tinik o mga mabato-bato. Mga pagsubok yun. Pero yung daan dito na tinutukoy ay hindi daan ng relihiyon, kundi daan ng Panginoon. Na kung tayo mananalig sa daan na sinabi niya na si Kristo lamang ang daan, John 14:6 ang katotohanan ng buhay. Siya lang ang tunay na daan. Dahil siya ang ating manlilikha, ang Panginoong Kristo. Philippians chapter 3 verse 20. Ang ating pagkamamamayan ay hindi dito sa sanlibutan. Ako meron akong citizenship na Filipino. Meron din ako American citizenship. Pero lahat ng citizenship na ito wala. Bali wala. Hindi dahil para magkaroon ako ng comfort zone dito sa Amerika o sa Pilipinas pag uwi ko. Ang citizenship ko na aking pinangahawakan at ang pinakapasaporte ko ay ang aking pananampalataya sa Panginoon. Ang citizenship ko ay ibinigay hindi ng immigration, kundi ibinigay ng Diyos sa akin na matatagpuan sa Philippians chapter 3 verse 20. Lahat tayo mga tumanggap sa Panginoon. For our citizenship is in heaven, from which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ. Ang ating pagiging mamamayan, citizenship, ay hindi rito. Ito'y hindi permanente. Anytime pwede mong talikuran ng pagiging citizenship mo. Kung Pilipino ka, American ka, o anumang citizenship, Canadian, pwede mo talikuran yan. Pero dito sa sinabi ng Panginoon, sinabi ng Diyos na buhay, mga kababayan, ang citizenship natin ay tagalangit tayo. Ang langit ang ating tahanan. Dapat doon tayo maghintay sa Panginoon. Sapagkat alam natin na ang Panginoon darating muna sa sanlibutan ito upang tayo kunin at dalhin sa kalangitan. Doon tayo maghihintay, tayo mga citizens na ng kalangitan. Hindi na rito. Wala nang visa, wala nang mga penalty, wala. Sabagat ang pinaka-passport na natin, pananampalataya sa Panginoon sa Kristo, ang pinaka-visa natin na itinatag sa atin, eternal na visa, ay yung Banal Espiritu Santo ng Diyos. Hindi namimili ang Diyos. Tulad na sinabi ko sa Romans 2:11, hindi namimili ang Diyos. Hindi siya namimili ng tao. For there is no partiality with God. Hindi racist ang Diyos. Hindi siya racist. Meron ako nakausap nung nandun kami sa Iraq. Nasa actual deployment sa tinatawag na red zone na. Nandun kami sa hawak din namin yung mga prison camp. Nandun kami, nakaupo kami ron. Pero may mga baril kami syempre. Kikita namin yung holding area ng mga Iraqi prisoner namin. Nandun kami. Hindi naman makakatakas yun eh. Kukwento kami. Sabi niya, siya isang Armenian-American. Taga-Armenia siya. Christian siya. Alam niya yung mga traditional, oral tradition, historical nila. Sabi niya, alam mo ba dati walang black? Walang black ang kulay African o maitim. Interesting sabi ko sa sarili ko. Kasi ako, magbilad lang ako sa araw, masusunog na balat ko in a matter of days, weeks, di ba? Sunburn. Pero ito siya, iba. Kasi nung si Cain daw ay nilagyan ng tatak ng Diyos, ang tumama daw sa kanya, kidlat, sa noo. At nagkaroon siyang parang balat, yung balat sa noo. At yung balat na yung kumalat sa mukha niya, kumalat. Hindi naman daw talaga black si Cain. Hindi, ang kulay nila ay yung normal na kulay, either white ng konti, ganun. Siya nagsasabi nun, hindi ako. Pinakikinggan ko lang siya. Kasi ayun ang tradisyon ng mga ninuno niya ron eh. Kumalat. Tapos kumalat yung ulo muna, yung mukha muna naging itim. Di ba may sakit na ganun, na sa scientific
yung parang nangingitim niya, nagkukulay itim, tapos kumalat na sa katawan. Yun na, kumalat na. Hanggang sa naging ano na siya. Ang kulay niya is dark. Si Cain. Of course, si Cain nakapag-asawa siya mula sa tribo o sa mga lipi nila ng mga iba pang anak ni Adam and Eve. Kasi meron 30 sons and daughters o 20 sons and daughters according sa ibang mga Hebrew text. Si Adam and Eve. Hindi lang naman silang dalawa eh. Hindi lang naman si Seth. So, dumami na tao na nakapag-asawa. Siya lang yung ganun ng kulay. Pero dumami yung lahi niya dahil nakapag-asawa siya. Sabi ng ibang preacher na inubos na marahil ng Diyos ang kani Cain dahil sila ay masama. Pero tandaan nyo, si Cain ang nakaimbento ng mga metallurgy, yung mga pagmamay ng metal at saka mga musical instrument, di ba? Ngayon kung inaubos na si Adan, bakit may mga blacks? May mga taga-Africa dahil ba sa sikat ng araw? Maaari sinasabi nila ganun. According sa science, ganun. Ayun kay totoo. Pinakikinggan ko lang siya. Kasi oral tradition sometimes masarap pakinggan. Pero you have to confirm it with the Bible. Sabi, bakit may black pa kung sakaling inubos na yung ano ni ano? Hindi nyo ba napuna? Yung mga asawa yung mga anak ni Noah na tatlo, si Ham, si Shem, tsaka si Japheth. Hindi binanggit ko anong lahi nila. Maaring si Ham na pinagmulan ng mga African people ay naging asawa niya ay isa sa mga kaapu-apu-apu-apu-apuhan ni Cain. Na kasi ang mga tao noon, yung iba maraming nalahian na ng mga fallen angels, yung mga giants. So maaring naging asawa niya ay yung babaeng anak ni Cain. Kasi si Cain, anak din naman ni Adam. Yun nga lang, pinatay niya yung kapatid niya. At umalis siya sa presensya ng Diyos. Sinabi ng iba, naging demonyo na siya. Hindi, tao pa rin siya. Tao pa rin siya. Ang ano nun, maaring yung babae na yon na-convert siya sa preaching ni Noah na tungkol sa pagsisisi at pumasok sa arko para maligtas. Yung babae na yon na naging asawa ni Ham, maaring siya ang kulay niya ay naging dark na tulad ng kanyang ninunong si Cain na umitim. At ayun, ang pinagmulan ngayon ng mga African people, yung ganong itsurang kulay. At yung mga kulay naman ng mga Europeans, kulay ni Japheth, ay ganun ang kulay pa rin nila. At kulay ni Shem ay kakulay natin, brown to a little bit dark brown. Dahil nasa continent tayo ng Asia. So, ganun man ang kanyang paliwanag sa tradition nila. I respect every tradition, pero hindi lahat ng tradition na maririnig natin sa mga tao ay karespe-respeto. Ang only tradition na alam ko ay ang sinasabi ng Biblia, ang tradisyon para maligtas ka ay ang manali ka sa Panginoon, sumampalataya ka, ikaw ay maliligtas. At kalakip nito ang sambayanan mo, ang family mo ay maliligtas. Ikatlong puntos, si Jesus lamang ang tunay na kordero ng Diyos o Lamb of God. Dahil sa sinabi ni John the Baptist, John chapter 1 verse 36, Behold, the Lamb of God. Hindi natin nakita si John the Baptist na binuhusan niya ng tubig si Kristo o yung mga naglalakad na dapat kayo mabautismo, eto tubig sa inyo. Ang ginagawa ng mga tao tuwing araw ng San Juan sa mga kapistahan nila. Hindi ganun. Yun ay alam nating assault. Assault yun sa mga tao at hindi nararapat na dapat gawin yun. Ang bautismo ni John the Baptist, kung nagbabasa sa lena ng Biblia, ay hindi nang bubuhos ng tubig, kundi ang Panginoon ay lumusong sa tubig at inihiga niyang ganun at inangat. Tanda ng death and resurrection. Si John the Baptist ang nagsabi, Behold, the Lamb of God. Jesus Christ is the Lamb of God in heaven above, according to Revelation chapter 22, verse 1. The throne of God and of the Lamb ay iisa lang nandun. Isa lang yung uupo. Nakita ng
ni John the Beloved, John of Patmos, ang throne ng Diyos na iisa, at yung throne na yun ay of the Lamb. Ika-4, si Jesus ay darating na muli. Yun ang aking laging sinasabi at pinapangaral sa inyo. According to 1 Corinthians chapter 16 verse 22, if anyone does not love the Lord Jesus Christ, let him be accursed. O Lord, come. O Lord, come. Doxology, yung lahat ng mensahe dito. Darating siyang muli. Subalit ang sino man na hindi nagmamahal sa Panginoon, let him be accursed. Siya ay pakasumpain. Bakit? Hindi ka makakasama sa kanyang pagdating at hindi ka makakapasok sa kanyang kaharian. Pagkat yun ang tunay na mensahe ng pagparito ng Panginoon. If anyone does not love the Lord Jesus Christ, anong love? Agape love ang sinasabi. Kapag wala kang agape love ng Diyos sa Panginoong Kristo, ang agape love is unconditional love. Kapag unconditional ang pag-ibig na binigay mo sa tao, mamahalin mo siya ng gusto, kahit ano pa siya. Kasi unconditional love yun. Ang mga tao, mamahalin ka lang niyan kapag may pera ka at nanlilibre ka sa kanila. Kapag ikaw ang taya lagi sa handaan, mamahalin ka nila na fake na pagmamahal. Hindi love yun eh. Kasi meron tinatawag na pakinabang. Pero pag nagkasakit ka na, ni isang dalaw wala kang makikita sa kanila sa ospital, o ni isang 5 duling wala kang makikita sa kanila na mag-aambag para sa lumulobo mong hospital bill. Pero nung ikaw ang nagbibigay sa kanila, love na love ka nila, nagbibigay ka ng regalo, nagdadala ka ng pagkain, kung tawagin potlucks, dito, mag-share ka sa birthday, bonggahan. Pero nung nagkasakit ka na, wala na yung love na sinasabi na dahil hindi agape love. The real meaning of in Greek word love na ginamit ng Diyos sa tao is agape love. Ibig sabihin, walang kondisyon. Tinanggap tayo ng Panginoon, minahal tayo ng Panginoon na lubos-lubusan na walang anumang kondisyon. If anyone does not love the Lord Jesus Christ, let him be accursed. At ang huling sinabi ay, O Lord, come. The last message. Just like doxology. Mga kaibigan, wala na tayong ibang aasahan sa mundong ito. Dahil ang mundong ito, alam natin na hindi bumubuti. Hindi bumubuti. Lumalala pa bagkus. Wala akong ibang hinihingi sa inyo, kundi bigyan nyo ng atensyon sa buhay nyo ang Panginoon sa Kristo. Oo, nakikita nyo ako na nangangaral. Subalit, tandaan ninyo, ang aking pangangaral na ito ay upang ibahagi sa inyo ang daan ng buhay ng Panginoon at ang katotohanan. Siya lamang ang aking sinasabi sa inyo. Siya lamang ang darating at siya lamang ang ating kaligtasan. Hindi humahatol ang Panginoon sa atin. Binibigyan tayo ng pangalawang pagkakataon sapagkat ang kahatulan kapag dumating sa tao ay kalakip nito ay kamatayan. Ayaw natin na tayo bawian ng buhay na nasa ilalim ng sumpa ng kasalanan. Sapagkat sinabi ng Panginoon, verse 24 ng ating kabanata talata na binasa sa Juan 8:24, sinabi ko nga sa inyo na kayo'y mga mamatay sa inyong mga kasalanan, sapagkat malibang kayo'y magsisampalataya na ako nga ang Kristo, ay mga mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. For the second time, hindi ako may sabi nito, kundi si Kristo mismo, ang ating Panginoong si Kristo. Nasabi kung hindi kayo mananampalataya at
mananalig na ako ang Kristo, ay mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Napakadelikadong sitwasyon ang mamatay ang isang tao sa kasalanan na hindi natanggap ang Panginoon. Alam natin na there's no second chance sa mga namatay na hindi tumanggap sa Panginoon. Habang buhay ka pa, kapatid, habang buhay ka pa, tanggapin mo ang Panginoon. Kilalanin mo siya sa iyong puso bilang tagapagligtas ng iyong buhay. Handa ka mong tanggapin ang Panginoon. Manalangin tayo ngayon. Pumikit tayo at yumuko. Sabihin natin, Panginoong Jesucristo, ngayon nalaman ko na ikaw lamang ang tunay na daan patungo sa kalangitan. Panginoong Jesucristo, una sa lahat, tanggapin mo po, Panginoon, ang katulad ko. Linisin mo po sa kasalanan. At ako po, Panginoon, ay papasukin mo sa iyong kaharian. Dahil tinatanggap kita bilang Diyos ko, tagapagligtas at manunubos ng aking kasalanan. Panginoon, pinupuri kita sa oras na ito. Ikaw ng aking Panginoon at tanging tagapagligtas. Maraming salamat. Sa iyo na ang aking buhay at kaluluwa at ang future. Ikaw ang humawak nito. Sa pangalan mo lamang, Jesus. Ako'y nagsasabi ng Amen. Amen. Maraming salamat kung tinanggap mo ang Panginoon. Ika'y nakakasiguro na ang sinabi ng Panginoon ang tumanggap sa Kanya ay tumatanggap ng buhay na walang hanggan. Sapagkat binayaran na ng Panginoon ang halaga ng buhay ng walang hanggan nung siya ay nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. 2,000 taon na nakalilipas. Ang kanyang mga babanal na dugo ay tumagas doon sa krus ng Kalbaryo na yun patungo sa sangkalupaan at naganap na ang kanyang magandang regalo sa iyo at sa ating lahat, ang kaligtasan. God bless sa iyo. Magpatuloy ka, kapatid, at patuloy mong asaliksikin ng Panginoon sa pamamagitan ng Biblia. At kung may katanungan ka, maaari kang mag-send sa akin ng message dito sa programa na to na karaoke at pananampalataya. At sasagutin kita sa anumang mga katanungan na yan. Maraming salamat sa inyo. God bless you. To God be the glory. In Jesus' name, God bless. Maraming salamat po.